dapat hindi ka aalis dun sa context at hindi ka aalis dun sa topic. Hindi ka rin magsisinungaling at hindi ka rin gagawa ng kwento. Hello guys, Nardino TV here and we are back again with another video. Guys, pasensya na po kayo sa aking boses kasi kakagaling lang po natin sa sakit at medyo nagre-recover pa tayo, no? Ayun nga. So, kaya nga tayo hindi makapagkape ngayon. So ngayon guys, wala muna tayong kape. Tayo ay umiinom ng ginger with lemon tsaka honey. Yan. Kasi medyo makate ang aking lalamunan, no? So for today guys, meron tayong pagkikwentuhan na medyo nakakatuwa, no? Nakakatuwa o nakakatawa? Anyway, so kasi guys, merong nag-message sa akin sa Facebook page ko, no? And share ko sa inyo guys yung message niya, no? And then mag-comment ako about it kasi medyo naiintindihan ko rin naman yung side niya at medyo meron din akong comment about it, no? Sabi niya, no? Naka-all caps to guys, no? Kaya tingin ko si Kuya medyo galit no? Sabi niya, mga sinungaling kayong mga vlogger, puro kayo buy Canada. Uuwi na kami, uwian na. Balik na ng Pilipinas. Pero yung mga nagsabi na mga ganyan, puro clickbait lang. Lahat naman sila andyan pa rin sa Canada. Sus. Ayan. So, yan yung message ni Kuya sa Facebook page ko. You know guys, medyo napapaisip ako bakit sa akin niya sinend, no? Kasi wala akong natatandaan na post regarding sa Buy Canada or uuwi na kami. Wala akong ganong post guys eh. But anyway, I think napapanahon na rin to na topic, no? As far as I remember guys, nagsimula yung mga post na to, yung about sa Goodbye Canada, Buy Canada, uwian na. Nung nagsunod-sunod yung mga changes dito sa Canada, no? Yung mga changes sa International Student Pathway, sa PGWP, sa TFW yan. Marami pong mga posts about that one. And talagang na-hype yan eh, no guys? So yun, siguro si Kuya doon nang gagaling, no? Pero guys, sa akin, gusto kong i-share din at maintindihan po ng mga viewers at saka ng mga subscriber natin at mga nanonood sa ibang channel. Tandaan nyo guys, yung mga ganyan mga thumbnail or yung mga title nila sa video, description nila. Guys, those are part of marketing, 'di ba? Para ma-entice or maakit yung mga viewers na i-click yung kanilang video. Pero kasi guys, para po sa akin lang, no? Meron pong dalawang klase ng clickbait. Yung meron pong positive at merong negative. Simulan natin guys do sa positive. Para kasi sa akin guys, walang problema na magpa-clickbait ka, no? Gawa mo ng nakakaakit na title, nakakaakit na picture, description and everything. Okay lang yun guys, no? Pero dapat hindi ka aalis doon sa context at hindi ka aalis doon sa topic. Hindi ka rin magsisinungaling at hindi ka rin gagawa ng kwento. Yun para sa akin ang positive na pagki-clickbait. Kasi guys, sa akin din po or sa channel din natin, ginagawa ko rin yan guys, 'di ba? Pero I make sure na hindi ako aalis doon sa context at may mga reference pa nga talaga tayo, 'di ba? Para naman din yung makakanood is makakakuha rin ng information or valid information para maging substantial ngayon yung shinare mo na vlog, 'di ba? Yun yung sa akin guys, no? Now, let's go naman dun sa negative, right? Para sa akin guys, ang negative na clickbait is gagawa ka ng nakakaakit na thumbnail, nakakaakit na title, and everything, pictures, pero guys, pag pinanood na, 'di ba? Madidismaya yung nanonood kasi gumawa ka ng kwento, nagsinungaling ka, at umalis ka dun sa context based on your title and based on your thumbnail. Yun yung sa akin tingin ko, negative yun. 'Di ba? Kasi you are spreading false information.
Halimbawa guys, no, election sa US, 'di ba? 'Di ba it's between Trump and Kamala, right? Gumawa ka ng post na, ang bagong US President, Kamala, parang ganon. 'Di ba? Edi syempre, maraming manonood ngayon. Pero, hindi naman talaga yun ang nangyari guys. Hindi naman yun ang totoo. 'Di ba? Kasi, si Trump naman talaga ang nanalo. Right? So, you are spreading false information para lang makakuha ka ng maraming views at maraming click. 'Di ba? Which is, for me, is wrong. Sa akin kasi guys, yung mga post natin, I make sure, lalo na guys, yung tungkol sa buhay Canada, no? I make sure na kahit paano merong substantial or merong magandang information na makukuha yung manonood. Right? Walang problema na magpa-clickbait, pero at the same time, make sure na hindi ka naman magsisinungaling or magsasabi ng false information. Kasi guys, siyempre, baka yung mga nanonood at makakanood is mapahamak dahil dun sa maling informasyon. 'Di ba? Kaya po, sa mga vloggers na katulad ko, medyo ingat din po tayo, 'di ba, sa mga ganyan. Now, punta naman tayo dun sa sinasabi niyang bye Canada, uwian na, and everything. Right? Ang comment ko dyan guys, yung mga nagpo-post ng mga ganyan, sa totoo lang guys, no, hindi siya talaga totally clickbait eh. Kasi guys, yung nangyayari na yan is actually a reality po dito sa Canada, no? Halimbawa, yung mga nakikita nyo na nagpo-post, yung mga temporary foreign workers dito or yung mga temporary resident na nandito, either workers, student, and everything, no? Meaning, wala pa silang PR or hindi pa sila citizen dito sa Canada. So, pag nag-post sila ng ganun, hindi naman yan kasinungalingan, no? It's actually a reality, guys, no? Kasi with all the changes happening right now in Canada, pag wala ka pa talagang PR dito, there is a big possibility na umuwi ka talaga or mapauwi ka. Diba? So, hindi ko masasabing clickbait siya. Diba? Kasi nga, it's a real thing. Whether you like it or not, kahit sobrang tagal mo dito, pag hindi ka pa PR, meron pa rin pong malaking possibility na mapauwi ka ng Pilipinas. Ayan. So, yun yung ano ko dyan guys, yun yung aking side about it, no? Kaya guys, yung sa mga subscribers natin at sa mga nanonood sa ibang channel, pag meron kayong nakikita mga ganyan guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi naman talaga siya totally clickbait on that particular topic, right? And kung hindi nyo nagustuhan yung content or tingin nyo merong false na information, pwede naman kayong mag-comment doon, guys. I just like to ask, guys, na do it with respect, no? Kasi pwede naman tayo mag-comment ng maayos or mag-send ng message. Kaya, guys, yung sa nag-send ng message sa akin, kudos sa'yo, sir, no? Kasi hindi ka nagsabi ng curse words or whatever, no? Shinare mo lang talaga yung feelings mo. And for me, nire-respeto ko yan, no? Pag may nag-comment sa akin at may nagko-correct sa akin, I like that, no? Kasi natututo rin ako, diba? Pero sana sabihin ng maayos, right? So yun guys, so tsaka pag meron kayo napanood na hindi nyo gusto, comment kayo, tapos next na, diba? Kumbaga, wag nyo nang i-stress pa yung sarili nyo about it. Okay? At saka guys naman, yung sa mga vloggers po na katulad ko, no? Sana guys, yung dun sa pagpapa-clickbait, kumbaga medyo aayusin naman natin, di ba? Kumbaga dapat nandun tayo lagi sa context at hindi tayo gagawa ng kwento or magsisinungaling tayo or whatever, di ba? Para sa akin, hindi ko ipagpapalit yung aking credibility versus sa views or sa pera, di ba? So yun guys, no? Yung sa mga nagko-comment po sa aking videos at saka yung sa mga nag-send sa akin ng PM, maraming salamat guys, no? Yung mga pagko-correct niyo po sa akin minsan, I really appreciate that. And sana po sa mga susunod pa nating mga videos, you are all welcome to comment or send me a message or whatever. Okay? So yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.